Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagkukukot ang kalooban ni Francesca habang kausap niya si Pasiano. Hindi kita maintindihan kung bakit mo ako pinigilan noon na pumunta sa Yungib para tapusin ang problemang ito kina Giovanni Trenzon. Hanggang ngayon, hindi mo pa pala alam kung sino sa dalawa ang nawala. Mabuti sana kung si Trenzon ang naiwan. Higit na mapanganib ang kapangyarihan ni Giovanni Pasiano. Nasa loob sila ng cottage. Nakababa ang lahat ng mga kortinang pinapalitan niya ng draperies para huwag tumagos ang liwanag sa loob ng silid sa umaga. Nakaupo sa isang Queen Elizabeth chair ang lalaki. Madilim ang muka at halatang wala sa kanyang isip. 2 weeks na tayo rito, pero wala pang nangyayari. For all we know, baka nabuhay na nga kung sino mga vampira ang tinangay ng mommy at hinahanap na tayo noon. Hindi pa rin ito umimik. Pasiano, mahigit 1 linggo na nakalilipas mula na may nagtangka uling kumuha sa natitirang mommy. Ano ba nangyayari? Ikaw ba yun? Hindi ka umuwi rito, kaya hindi ko alam kung ano nangyayari sa iyo. Bumalik ka na sa Maynila at hayaan mo na ako rito. Nagulat siya sa sinabi nito. Anong sinabi mo? Umuwi ka na. Matatagalan ako rito. Ganoon na lang yun? Pinagtaasan niya ito ng isang kilay bago nilapitan. Ano na nagawa mo kina Renzo at Giovanni Pasiano? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Pasinghal na tanong niya. Tumigil ka! Paangil na sabi nito, sabay sampal ng malakas sa kanya. Tumilapon siya sa kabilang dingding. Nayanig ang cottage nang lumapasay siya sa sahig na medyo malayo sa kinaroroonan ni Pasiano. Nagulat siya sa ginawa nito. Nang makahuma ay lumobo ang galit sa dibdib niya. Manahimik ka, Francesca. Problema ko ito. Huwag kang makialam. Tinignan niya ito, lalo nanlisik ang mga mata. Babae, napasinghap siya sa realisasyon. Babae ang dahilan kung bakit wala ka nagagawa rito, lalo na puno ng galit ang sistema niya. Sino ang babaeng ito? Wala kang karapatang magtanong sa akin, Francesca. Asawa mo ako. Sino kinahuhumalingan mo, Pasiano? Hindi ito sumagot. Tumayo siya at muling nilapitan ito. Ipagpapalit mo ako? Gusto ko siya maging asawa. Walang masama kung dalawa kayo. Punyeta ka. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ito. Ngunit sa isang iglap ay lumabas ang mga pangil nito at pinigilan ang kamay niya. Umangil ito na animo aso nakikipag-irian sa kaaway. Hayop ka, Pasiano. Ano ka ba kung hindi ako dumating sa buhay mo? Kahit ang mga kasama mo ay hindi mo kayang labanan ng patas, kaya iniwan mo sa ilalim ng yungib para unti-unting mamatay roon. Pagkatapos nun, ako ang gumawa ng lahat ng paraan para yumaman tayo. Ni wala kang pinag-aralan noon. Kung hindi dahil sa akin, wala ka pa rin sinabi ngayon. Pagkatapos ay ganitong gagawin mo sa akin? Ako pa rin ang lumikha sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo makakamit ang ganitong buhay. Ang ano? Ang magtago sa liwanag? At parang hayop na kumakain sa dilim? Galit na sumbat niya rito. Huwag mo akong pangunahan sa desisyon ko. Hindi ako makakapayag na gumawa ka ng isa pang asawa, Pasiano. Makamandag ang kanyang tinig nang sabihin niya iyon. Akin ang desisyong ito at hindi sa'yo. Ngayon, bumalik ka na sa Maynila bago maubos ang pasensya ko sa iyo. Pagkasabi niyon ay marahas na itinulak siya nito. Bumalik ito sa malalim na pag-iisip at hindi na niya pinansin. Nagngangalit ang kalooban niya sa kawalang hiyaan nito, pero hindi na siya sumugod at nagwala. Hindi niya maaring gawin iyon dahil alanganin ang katayuan nila sa isla. Kung makakaabot ang balita sa mga uri ng vampira na sa isla kapag may ginawa siya kay Pasiano, madali silang matutunto ng mga iyon. Isa pa, hindi niya pwedeng kalabanin sa Pasiano ng ganoon-ganoon lamang. Kailangan niyang pag-isipan ng mga bagay-bagay. Naghihimagsik ang kalooban niya sa sinabi nito na magdadagdag ito ng asawa, pero hindi siya dapat magwala sa ngayon. Tumayo siya at lumayo na rito. Pumasok siya sa ibang silid at doon humigat nag-isip.
Siya na lang mag-isa ang magpaplano at tatapos sa problema tungkol sa dati nilang mga kasamahan. Iyon ang uunahin niya. Sa kanya haharapin ang babaeng gumugulo sa pagsasama nila ni Pasiano. Sa kanyang pag-iisa, ay naisip niya kung bakit hindi naging madali kay Pasiano na kunin ang babaeng sinasabi nito, gayong makapangyarihan ito at wala itong ginustong hindi nito nakukuha. Nahihirapan itong kunin ang babae kaya mainit ang ulo nito. Napangiti siya. Ibig sabihin, mortal ang babaeng iyon. Madaling patayin, naisa loob niya. Pumikit siya at ngumiti. Iinumin niya ang dugo ng babaeng iyon. Pagkatapos ay ibibintang niya sa mga vampira sa isla ang sisi para magkagulo at malipol ang mga iyon. Hindi niya nakakalimutan ang ginawa sa kanya na baklang kalahi ng mga iyon. Ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat. Mukhang hindi na ako mababagot paglatag ng dilim mamaya. Napabuga ng hangin ang daddy ni Courtney habang nakatingin ito sa kanya. Nakaupo sila sa dining table sa mansyon ng mga bagon. Ang totoo, hindi ko rin gusto ang desisyon mong tumigil ka sa pag-aaral, Courtney. You're too young to stop schooling, and I feel guilty that you worry about me, and that's why you cannot leave me here, sabi nito. Daddy, bago pa naman nangyari ang lahat, I already decided that I wanted some time to think. I want to know kung talagang pagdodoktor ang gusto kong kunin, paliwanag niya. I've always known na desisyon ng mommy mo at hindi ikaw ang may gusto na kumuha ka ng biology. If that's your main reason, ano pa bang magagawa ko? But stand by your decision. Just promise me that you'll go back to school this spring. Yes, I promise. Ngumiti siya rito kahit alam niya na malaking posibilidad na hindi pa rin siya makakabalik sa susunod na semestre. Tinignan niya si Sol. Nakakunot ang noon nito dahil tutol ito sa desisyon niyang huwag muna mag-aral. Pero ayaw niya mapahiwalay dito at kailangan ito sa isla sa mga panahong iyon. She loved him too much and couldn't bear to be separated from him even for a single day. Besides, kahit naging tahimik ang mahigit 1 linggo nilang pananatili sa Hawaii, ay hindi sila nasundan na mahiwagang lalaking iyon. Kung mapapatuloy siya sa pag-aaral at sa Amerika naman siya guguluhin iyon, hindi niya alam kung paano niya haharapin iyon, lalo na kung wala si Sol sa tabi niya. Everything has been settled then. Tumango ang daddy niya na mukhang nakahinga ng maluwag. Tapos na ang role nito bilang ama. Hinarap naman nito si Don Anselmo. Mr. Bagon, I hope the transfer of the mummy relic is proceeding as planned without any hitches. Yes, nailipat na iyon sa isang lokasyon na ako lang ang nakakaalam. I'll be funding the study for it, but I want you to be the one to do it. In the meantime, I'll stake my claim on it dahil hindi iyon kasama sa mga specific na nakalagay sa permit na nakuha ninyo mula sa akin. Kapag natapos ng paghuhukay ninyo sa Indonesian tribe, pati ang study pagkatapos, then I'm more than willing to let you study it and the rest of the skeletal remains na kasama noon. Tumango ang daddy niya. One can't really serve two masters. At least, ngayon, makakafocus na ulit kami ng team ko on what we truly came here for. Last week, we found some truly spectacular things. Kanina lang, we even dug up something which we believe is the topmost portion of a bangka they had used. I'm hoping na buo iyon kapag naiahon namin mula sa lupa. Excellent. That is quite interesting. Biglang nawala ang pag-aalala sa mukha ng daddy niya at napalitan iyon ang enthusiasm. Nagkwento na ito na nagkwento tungkol sa mga developments sa archaeological site. Bumalik na ang dating kislap sa mga mata nito. Nakahinga na rin ito ng maluwag nang akuin ni Don Anselmo ang pangangalaga sa mummy at skeletal remains na nasa yungib sa loob ng site. Ngayong wala na roon ang mga iyon, inaasahan ng kanyang ama na magbabalik na sa normal ang lahat sa exploration nito hanggang sa matapos iyon. Nakatulong din ang pangako ni Don Anselmo na sa daddy pa rin niya dito bibigay ang oportunidad na mapag-aralan ang mga natirang remain. Alam niya matindi rin ang interes ng daddy niya sa mga iyon. Pero gaya nga na sinabi nito, hindi nito kayang pagsabayin ang dalawang pag-aaral, lalo pa kung may risk factor ang isa sa mga iyon. Ngayon, ay nagre-relax na ito at natutuwa siya na hindi na ito mukhang matanda gaya noong iniwan niya ito bago sila nagtungo ni Sol sa Hawaii. Nang mapatingin siya kay Sol, ay kinindatan siya nito. Napangiti siya. Relaxed ang lahat na nasa mesa habang nakikinig sa daddy niya. Hindi na rin itinago ni Don Anselmo sina Badong at Samuel sa madla. Ipinakilala na nito ang dalawa bilang mga kapatid ni Sol.
Isang tingin pa lamang sa tatlo, wala naman talaga magdududa na triplets ang mga ito. Mag-iisang oras na naglilitan niyang kanyang ama at sina Don Anselmo at Samuel na lang ang nakikinig dito na makarinig sila ng mahinang hilik na umaalingaw-ngaw sa harap ng hapag. Napatingin silang lahat kay Badong. Siniko ito ni Sol. Agad naman itong dumilat at napatingin sa kanila. Sabay pahid sa laway na kumawala sa sulok ng mga labi nito. Oh, I'm sorry, I dozed off. Puyat na puyat kasi ako nitong mga nakaraang gabi. That's alright. Nakangiting sabi ng daddy niya na parang hindi naman talaga na-offend. Hindi lahat ay enthusiastic sa ganitong field. I'm really sorry. Hingin pa umanhin ulit ni Badong. Well, tumikhim ang daddy niya. Medyo late na rin naman. It's time for me to retire. Maaga pa akong pupunta sa site bukas dahil sa possible bangka na nakuha namin. Good night everybody. I had a wonderful time and a heavenly dinner. Tumayo na silang lahat. Inihatid pa ni Sol ang daddy niya sa sleeping quarters ng huli. It was interesting. Bumuntong hininga si Samuel pagkaalis ng daddy niya. Sorry na nga sabi no. Tumirik ang mga mata ni Badong. Nagkataon lang na hindi ako interesado dahil kung ako nga relic na rin maituturing. Gusto ko bang pagkwentuhan ako sa harap ng maraming tao? Hay naku Salvador, napapailing na sabi ni Samuel. Bakit nga ba palagi kang puyat Badong? Nababalitaan ko na palagi ka raw tumatawid sa kabilang isla, sabi ni Don Anselmo. May nakita akong isang grupo ng mga aswang doon Tiyo. I want to know their ways. Gusto ko silang ipakilala sa pamilya ko. It seems they have a very isolated culture. Nako Tiyo, ang sabihin mo, may magandang babae sa lipi ng mga aswang na nakita niya. Nahumaling na iyon sa babaeng iyon mula na makita niya iyong pagkaalis ni Sol. Pagsusumbong ni Samuel. Palibhasa wala kang love life. Nakaismed na sabi dito ni Badong. Cavorting with women is not my idea of a love life. Supladong sabi ni Samuel. Lumalabas na ang tunay na personalidad nito. Ito ang pinakaseryoso at pinakasuplado sa tatlo. Si Badong naman ang kalog at si Sol, well, Sol is my man. Napapangiti na sa loob niya. May nangyari na ba sa pinagkakaabalahan mo Samuel? Tanong ni Don Anselmo. I've tried to locate other families or clans of vampires na naririto sa bansa. So far, 2 pa lang ang alam ko. Pinuntahan ko sila and their scents don't even come close to that of the vampire we have killed. Kung ganoon, hindi silang kumuha sa isa pang mommy. Maliliit ang bilang at isolated sila. Hindi nga nila alam kung ano nangyayari dito. Besides, they are a relatively old clan. Mas makapangyarihan kung tutuusin. Sinubukan ko ring sundan ang amoy na yun. Hindi ako umabot sa dagat. Napailing si Samuel. It's as if the scent just vanished. Narinig kong pinag-uusapan ninyo, ani Sol, na pumasok na ulit sa komedor. Iyong babaeng nakalaban ni Harper sa bayan, may lead na ba roon? Sa dami ng turista ngayon dito, everybody can be a suspect. Lahat ng tanongin mo sa bayan, may nakita magandang babae who fits the description. Pero iba't ibang nakahanap at itinuturo sa akin. For all we know, baka nga isa lang iyong bakasyonista rito at matagal nang wala, sabi ni Badong. It would be very interesting to know kung saan siya nanggaling, tumatangong wika niya. Kung nakausap lang sana natin siya. Sa gitna ng usapan nilang iyon, bigla nilang narinig ang malakas na pagpreno ng isang humintong sasakyan sa tapat ng mansyon. Pagkatapos ay humahangos na pumasok sa komedor sina Miss Tita Harper. Namumutla at nanginginig ang katawan ng una. Iyong babae, nakita namin siya sa bayan kanina. Sinundan namin at nalaman namin pupunta siya sa site. Bigla nagsipagtayuan ng mga lalaki. Mas mabuti siguro maiwan kayo ni Mr. dito, sabi ni Sol kay Courtney. Ayoko, mabilis sa tanggi niya. Sasama ako. Paano kung dumating naman dito yung lalaki? Humawak na siya sa braso nito. Isama mo na siya. Gumamit ka ng sasakyan, Sol. Mauuna na kami sa site, sabi ni Don Anselmo. Tumango na lang si Sol. Nagmamadali lumabas sina Don Anselmo, Romeo, Badong at Samuel. Paglabas nila mga naiwan, wala na ang 4. Nagmamadali silang sumakay sa Range Rover na gamit ni Harper kanina. Mabilis na humarurot iyon. Nakaupo sina Courtney at Misty sa backseat habang nasa unahan si Harper at nasa likod naman ng manibela si Sol. Nagkatinginan sila ni Misty at saka nagkahawak kamay. Ngayon, inaramdaman niya ang takot. Sino ba ang babaeng vampira na sumugod sa kuweba kung saan nakalagay ang isang natitirang mommy?
Anong magiging kaugnayan nito sa buhay ng triplets? Mga kafelisidad, samahan ninyo ako sa mga nakakasabik na kaganapan sa buhay ng triplets. At hanggang saan ba kaya maipagtanggol ni Solomon ang kanyang minamahalan si Courtney para hindi makuha ng vampirang kagusto sa dalaga? Kaya naman, abangan!